ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Purihin siya ang purihin ang Panginoon sa Kristo. Purihin ang banal na Espiritu Santo. Purihin, purihin, purihin. God is good. All the time. All the time. God is good. Set my spirit free. Yahweh Shaddai. Yahweh Shaddai. Set my spirit free. Maraming palakpak. Amen. Konting palakpak. Kaunting grasya. Walang palakpak. Ay, walang grasya. Kung gano'n, palakpakan muli ng mga palakpak. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ayan, purihin ang Panginoon. Ngayon naman, handa na po natin ang ating mga ngiti. Bakit kailangan umiti? Sapagkat tatanggapin natin ang Panginoon Jesus. Sabi ng Panginoon, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kayo ay tupa ni Jesus? Amen. Kung ganon, makinig, makinig, makinig ang may pandinig. Amen. Talapakan natin ng malakas ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Nanako na po tayo sa ating pagsasaluhan ngayong hapon. Sabi nga, sa bunga nakikilala ang puno. Ang bungang mabuti na hindi magbubunga ng masama. Ang punong masama hindi magbubunga ng mabuti. Ang taong mabuti naglalabas ng kabutihan sapagkat ang kanyang puso punong-puno ng kabutihan. Ang taong masama, inilalabas niya puro kasamaan. Sapagkat ang naghahari sa kanyang puso, puno ng kasamaan. Ang sabi nga, ang nag-uumapaw sa puso, yon ang sinasabi ng bibig. Amen. Amen. Kung ang umaapaw sa puso mo ay masama, masama ang lumalabas sa iyong mga bibig. Kung ang nag-uumapaw sa iyong puso ay mabuti, mabuti ang lumalabas sa iyong bibig. Ang sabi nga, nakikilala ang bawat puno sa kanila, sa pamamagitan ng kanilang bunga. Ano ba yung bunga? Yun ay gawa. Gawa. Nakikilala ang gawa ng isang taong mabuti, no? Sa kanyang mga kilos at mga ugali, no? Ang taong mabuti, gawa ng mabuti. Mabuti. Gumagawa siya ng mabuti. Yung taong mabuti, no? Siya ay mabait, no? Kahit na awayin mo, hindi ka niya papatulan. Ang taong mabait, mayroong kahinahunan. Hindi agad-agad nagagalit. No? Mahinamon siya, nakikipag-usap sa iyo. Mayroon siyang pagpipigil. Pagpipigil sa sarili. No? Ayaw niyang magalit basta-basta nang walang kabagay-bagay. No? Ang taong mabuti, tapat. Tapat sa kanyang mga salita. Siya ay laging nasa katotohanan. Hindi siya marunong mag-sinungaling. Ang taong mabuti, mapagbigay, maawain. No? Siya ay maawain sa mga taong nangangailangan ng tulong. Yan. Matulungin. Yung kamay niya, mahaba sa pagbibigay.
sa mga kapatid na nagdidikahos. At siya ay mayroong kababaang loob. Mababang loob. Hindi marunong mataas na. Kasi pagka ikaw ay mababa, anong gagawin sa'yo ng Diyos? Itataas ka ng Diyos. Pag ikaw ay nagpapakababa. At ang tao mabuti ay mayroong pag-ibig. Pag-ibig sa puso. Kung wala kang pag-ibig, ano ang mangyayari sa'yo? Wala kang kabuluhan. No? Wala kang kabuluhan. No? Wala kang puso. Pag wala kang pag-ibig, wala kang talagang puso. No? Kasi nga, ang pag-ibig ay Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Kung wala kang pag-ibig, wala kang Diyos sa buhay mo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ayan. Yung masama, ano ang makikita sa masama? Puro kasamaan. Wala kang makikita kundi kasamaan. Sa taong masama. Salbahe. Hindi mo pa inaano nangangagat na. Parang aso. Amen? No? Napakasalbahe. Amen? At saka marahas. Ano? Marahas siya. Nanununtok agad. Kapag hindi, wala ka pang ginagawa, may chipa ka na. May sundo ka na. Ayan, ganyan. Ang taong masama. At siya ay sinungaling. Doon muna pa sinungalingan. Sa 10 sinabi, 10 ang, gawin 2 ang mali. Wala palang tama. Walang tama, lahat yun. Puro mali. Ano? Ayan. Diruin mo, 12 yung ano. Sumobra pa. Ayan. At siya ay maramo. No? Ayaw magbigay. Makatarili. Sakit. No? Mapag-imbot. Yun. At siloso. Ayan. Wala namang ginagawa. Nagseselos. Amen? Oh, walang ginagawa. Pero nagseselos. Yan. Ang mahirap sa taong seloso. Amen? Wala pang nakikita. Nagseselos na. Yan. At saka siya ay mapagmataas, mayabang. No? Mayabang. Nasabihin sa'yo, magkano ka? Magkano ka? Mayabang. Kala mo maraming pera, kaya mo nila. Amen. Yan. At saka walang puso, sabi nga. Walang pag-ibig sa puso. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Ayan. Ang tao sa mundo, 2 klase. Isang mabuti at isang masama. Saan kayo doon? Sa mabuti. Oh, wala akong sinabing kita. Sa mabuti. Ha? Kung tayo gusto natin mabuti, sabi ng Panginoon, talunin ng mabuti ang masama. Paano ang gagawin natin? Paano natin tatalunin ang masama? Ano? Mga kapatid, meron ba kayong idea? Ang sabi ng Panginoon, batuhin mo ng kapag bilato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ay, kasama yung garapon. Kahit may palaman, masarap. Ang ibig sabihin ng batuhin mo ng tinapay, binato ka ng bato, anong ibig sabihin nun? Kapag ginawa ka ng masama, gansihan mo ng mabuti. Amen. Huwag mong gagantihan ng masama.
Kapag masama ang ginanti mo, anong sabi ng Diyos? Wala kang pinag-iba. Masama ka rin. Amen. Kaya, galpihan ng mabuti. Amen. Pag ikay sinampal, sa kaliwa. Anong gagawin mo? Sige mo pa yung kanan. At sawa. Nakasampal. Ang ganda mo. Ang tayo maga. Ayan, yan ay mga kasabihan ng ating Panginoon. Na tayo bumante ng mabuti pa. Kalaganapin natin ang kabutihan. Ayan. Sabi nga, may kwento. Merong magkapit-bahay, magkaaway. No? Mahigpit silang magkaaway. Ngayon, nasunugan yung kapit-bahay. Nasunog, walang natira. Walang ano yung kapit-bahay. Naisalba. Hindi yung sarili lang nila. Itong kapit-bahay na isa, dinulungan yung kapit-bahay na kaaway. Pinakain, pinatira, walang titiran at pinadampan. Ano sabi ng kapit-bahay niya? Sabi niya, mabait naman pala itong aking kapit-bahay na inaaway ko. Saksakan pala naman ng bait. O diba? Yung galit, nabuhusan ng tubig. Paggawa mo ng mabuti. Yun ang pamatay. Sama-sama. Buhusan mo ng pag-ibig. Gantihan mo ng pag-ibig. Amen. Huwag mo gagantihan ng masama. Kasi nga, wala kang pinag-iba sa kanya. Masama ka rin. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ayan nga, sabi ng ating Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway. O, di ba mahirap sabihin yun? Parang sa isip natin parang mali yun di ba? Pero yun ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Mahalin natin ang ating kaaway. Ipanalangin natin siya. No? Pakainin natin kung nagugutom. No? At kung patuloy. Kung may ipapakain, pakainin. Kung wala, nga. Painutin na lang. No? Amen. At ano? Amen. Yan. Kapag patuloy ka pa rin ginagawa ng masama, anong sabi ng Panginoon? Huwag kang gaganti. Sapagkat akin ang pag-ibig. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. No? Sa Diyos ang pag-ibig. No? Tingnan mo yung nasunugan. Andali, nawas out. Ganon magbigante ang Diyos. Ganon umilot ang ating Panginoon kapag tayo gumagawa ng masama. Pero kapag tayo gumagawa ng mabuti, ano ang mapapala natin? Pag mabuti ang ating ginagawa, pinagpapala tayo ng Panginoon. Amen? Pinagpapala tayo. No? Tunay nga ang Diyos hindi natutulog. Nakatunghay sa atin. No? Tayo ay binabantayan ng ating Panginoon. Huwag ka nga matutulog, kapatid. Kapag ikay natulog, mapapahamak ka. Kapag natitig mo, sabi, magandang ilagay sa mata yung ako. Sabi mo sa bahay, maganda pala ilagay sa mata yung ako, nakatulog ka nun. Nilagay mo ngayon. Sabi mo, ay, mapamulan ako. Yun ang karugtog. Kaya, hindi mo napakinggan. Mabubulag ka. Magandang ilagay ang ako kung bubulagin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 Ayan. Ayan, no? Sabi ng Panginoon, sabi niyo ang
Panginoon, hindi naman kayo tumutupad sa aking mga sinasabi. Ang tumutupad at nagsasabuhay ng aking mga sinasabi ay parang isang taong nagtayo ng kanyang bahay sa bukay ng malalim at naglagay ng pundasyon at yung bahay niya itinayo niya doon at dumating ang unos, ang bagyo, hindi na pinag yung kanyang bahay dahil mayroong pundasyon. Sino ang pundasyon? Si Kristo ang pundasyon. Amen? Ganon ang buhay natin kapag wala si Kristo. Kapag wala si Kristo ay katulad ng isang bahay na tinayo sa buhanginan. Pag dumating ang mga pagsubok, ayun, masisira, mawawasak. Bakit? Walang pundasyon. Walang si Kristo sa kanyang buhay. Kapag dumating sa atin ang mga problema, mga pagsubok na yan, hindi tayo matitinag. Bakit? Alam natin, kasama natin ang Diyos. Kasama natin siya. Tutulungan niya tayo. Anuman ang problema ang dumating sa ating buhay, hindi niya tayo pababayaan sapagkat siya ang ating pundasyon sa buhay natin. Amen? No? Pero, kung wala kang Diyos sa buhay mo, no? Konting problema, no? Ang dumating sa buhay mo, pagsubok, konting pagsubok, no? Binrate ka lang ng boyfriend mo, aba, magpapakamatay ka na. Parang wala nang makikita ang iba ka. Pero, may boyfriend ka ba? Kaya nga, no? Ang pag walang Diyos, yun ang naiisipan. No, naiisipan. Magpakamatay. Pero kapag nandiyan ang Diyos sa buhay mo, no? Matatag ka kahit anong pagsubok ang dumating sa buhay mo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ganon. Naman. Kapag tayo, ano ang gusto mo? Sumunod o sumuway? Sumunod. Kapag sumunod ka, anong mangyayari sa buhay mo? Pagpapalain ka. Maliligtas ka kapag ikaw ay sumunod. Amen. Kung sumuway ka, Kaparusahan, kapahamakan. mapapahamak ka. Doon ka mapupunta sa kaparusahan. No? Na ibibigay doon sa mga kay Taning. No? Kaya si Taning, kaya nandito yan sa atin, tinutokso tayo niyan para tayo makagawa ng mali. Tinutokso ka para masama ka niya doon sa kapahamakan niya. Ayaw niya kasi mag-isa. No? Ayaw niya, gusto niya may karamay siya. No? May karamay sa kapahamakan. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ang ating mga sa pagsuway, ano natin, matatamo, kapahamakan, di ba? Pag tayo sumusunod, buhay na ganap at kasiya-siya. Amen? Dito pa man sa lupa, ay langit na rin. Kapag tayo sumusunod, tayo ay magkakaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya. Sa piling ng ating mga mahal sa buhay, sapagkat tayo ay maligaya, no? Sapagkat walang problema, mabigat tayong pinapasan, sapagkat kasama natin ang ating Panginoon. Kaya nga, tayo, mga narito na,
sumunod tayo sa ating Panginoon. Sumunod ba kayo? Ano ba ang mga inuutos sa inyo? Na gumawa ng mabuting, mahalin ang kapwa, at mahalin ang Diyos. Higit sa lahat, yan ang mga inuutos sa atin ng ating Panginoon. Dito sa gawain, no, tayo ay pinili na ang nakapupunta lang dito. Yung pinili, hindi ka makararating dito sa tahanan ito kung hindi ka pinili ng Panginoon. Si Amang Yahweh ang nagbibigay ni Jesus ng mga alagad. Tayo ay mga alagad ni Jesus. No? Kaya tayo, manatili tayo dito upang manatili ang Diyos sa atin. Amen. Ang nananatili hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Yan. Kaya tayo ay sumunod at manatili sa ating Panginoon. Si Hallelujah. 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 Nawa ang lahat ng ito ay inyong isapuso. May tanim ito na naayon sa kalooban ng Diyos. At pagkatatandaan ninyo lang ang kanyang mga aral, ang kanyang mga itinuturo. Hingin ninyo sa kanya na maisababuhay ninyo ito bilang kanyang mga ipinalagang tagapaglikod sa sanglibutan ito. Sa araw-araw ninyong pamumuhay at sa araw-araw ninyong paghayo, naway makita ito sa inyo ng inyong mga kapwa na kayo nga ay tinutularan din ang mga ginawa ni Jesus. Isinasapamuhay na naayon sa kalooban ng Diyos. Ang lahat ng mga aral niya. Huwag ninyong panghinawaan ito gawin, ganapin sa inyong mga buhay. Dahil yan ang napakalaga sa bawat isa sa inyo. Mahirap man ang iman, subalit hingin ninyo sa Diyos ng buong puso, awa at tabang sa Kanya upang kayo ay mapapurihan ninyo lagi ang Kanyang malalapanan. Diba? Sabi? Ano sabi? Ang bawat natin mapapakinggan, nilagay natin sa ating mga puso, namnamin natin, no? At isabuhay. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Isabuhay natin, namnamin ang lahat ng mga salita ating naririnig sa ating Panginoon. Amen. Sapagkat yan ang magdadala sa atin sa kaginawahan, magdadala sa atin sa magandang buhay. Amen. Ang Diyos naman, hindi naman para sa Kanya yung mga utos na yan. Amen. Para yan sa ating kabutihan. Sapagkat ang Diyos ay napakayaman na ng ating Panginoon. Wala nang hihingin pa siya nga lumikha ng lahat ng bagay ito. Ang gusto lang ng Diyos, makita tayo na sa mabuting kalagayan, sumusunod sa Kanyang mga ipinahirupo. At ito, ang tama natin gawin, sumunod sa upo. Anunin natin ang mga salita na ating maririnig. Igrab natin sa ating mga puso. Huwag natin pakawalan at isabuhay natin upang makamta natin ang mga biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Amen. Yan ang gusto ng ating Panginoon.
sundin ang kanyang mga utos. Ano pa? Ilan pa ba? Ha? 5 minutes pa? 3 minutes? 5 minutes na lang. 5 minutes. Yan. Sabi na, yung mga utos ng ating Panginoon, pagpapala sa atin. No? Pero yung iba, hindi naintindihan kung ano ba yung utos ng ating Panginoon. Sinusuway nila. Kaya ba't si Adan nga? Isa lang yung utos. Aba, sinuway pa. Anong nangyari sa kanila? Napahama. No? Pinukso sila ng Diablo. No? Bakit sila pinukso? Para makasama niya. Yun. Para maalis sa paraiso. Ang tao. Para maalis sa paraiso, pinukso niya. Sinabi niya, hindi kayo mamamatay. Eh, mamamatay naman pala tayo. Kaya nagkaroon tayo ng kamatayan eh. Dahil dyan sa pagsuway. No? Pagsuway ng Eva at ni Adam. No? Sinuway nila yung utos. No? Kaya tayo, dapat hindi tayo sumuway. Biruin mo. Ha? 10 utos. Pero si Jesus, 2 na lang. 2 ang binigay sa ating utos. Mahalin mo ang Diyos ng buong isip, buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Natapos, mahalin mo yung kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ayan. No? Parang 2 lang yung utos pero mabigat yun. No? Paano natin mamahalin ng Diyos? Hindi naman natin nakikita ang Diyos. No? Sabi nga ng Diyos, sambahin mo ako sa Espiritu at sa totohanan. Paano ba ang pagsamba sa Espiritu? Kailangan nakapikit sapagkat Espiritu nga hindi naman nakikita. Pumikit ka. No? Nakapikit tayo, sasabahin natin at iisipin natin na ang Diyos ay totoo at buhay na buhay sa ating buhay. No? Ganun lang ang kailangan. Hindi yung tayo nagdadasal, pero ang ating mga isip, kung saan nga doon. Wala naman sa Diyos. Amen. Amen. Kailangan nakatuon sa Diyos ang ating mga isip. No? Para maibigay natin yung buong isip, buong puso, yung puso natin, bago tayo lumapit, linisin, alisin yung mga basura, tanggalin ang mga basura sa puso, no? At natapos, buong kaluluwa. Yung kaluluwa mo, yon ang makikipag-usap sa Diyos. Yun ang sa atin dito, di ba, yung kaluluwa natin ang nakikipag-usap. Yun ang makikipag-usap sa Diyos. At yung ating mga lakas, yun ay gagamitin natin sa pagsamba sa Diyos. No? Gagamitin natin yung mga kamay natin sa pagpupulong sa Diyos, sa pagtulong sa kapwa, sa pagbibigay ng mabuting bagay sa ating kapwa. Yan. Doon natin gagamitin ang ating mga kamay at sa pagpapagaling ng mga mesa. Amen. At yung ating mga paa, gagamitin natin yan. Papunta rito sa gawain. Papunta sa mga simbahan kung saan meron. Amen. Hindi sa kapatay sindi. Doon, kung saan nandoon ang ating Panginoon. Doon tayo. Amen. At sabi nga ng ating Panginoon, kapag tayo ay sumusunod sa Kanya, ha? Pinapakita natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Sabi niya, kapag kayo sumusunod sa akin, ako'y inyong minamahal. Kasi nga sumusunod eh.
Kapag hindi kayo sumusunod, hindi kayo nagmamahal sa akin. Yun ang dapat natin gawin. Sumunod, sumunod, sumunod sa Diyos. Upang maipakita natin sa Diyos ang ating pagmamahal sa Kanya. Doon natin maipapakita sa ating pagsunod yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. Hindi natin naunawaan niya masyado. Basta tayo dasal lang ng dasal. No? Pero yun ang number 1. Yung pagsunod. Para maipakita mo. Sapagkat hindi natin nakikita ang Diyos. Sa pagsunod, doon tayo nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Amen. Kaya nga, mga kapatid, ang maitatagubilin ko lang sa inyo, sumunod, 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 sumunod sa utos ng ating Panginoon. Amen. Sa ating pagsunod, doon natin maipapakita ang ating pagmamahal sa Diyos. Amen? Ako hanggang dito na lang. Ay, nakita ko lang